bilang isa sa Colonel, bilang pong isa sa pinakamataas na isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, at dahil kayo rin po ay na-involved no dito sa drug war ni dating Presidente Duterte. So masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro, ma'am, ganun. Well, Obvious sa gera naman. ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali, so ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabaho hindi yung sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. No? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito na sabihin, pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita natin sa mga naiimbestigahan natin isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga nagkaroon talaga ng maraming patayan. So sinasabi mo rito, Colonel, sa area of jurisdiction mo, walang namatay o walang nabiktima? Ito, yung line, sinasabi ninyo na walang nabiktima doon sa inyong, sa inyong area of jurisdiction. Yes, Your Honor, sa Albuera, walang namatay sa illegal drugs operation. Ang namatay doon, Your Honors, yung mga security ni Kerwin sa illegal possession of firearms kasi fully armed sila. Wala ding nahuli na kuha na drugs. They are all fully armed, long firearms na mga security ni Kerwin for my 1 week in Albuera. Pero sa drug operation, Your Honors, even in Bacolod, di isa, Your Honors, na may patay sa possession of firearms or sa drugs na operation. So, sa area of jurisdiction nyo, that time walang namatay? Yes, Your na Honors. mga biktima? Yes, Your Honors. Okay, sigurado po kayo doon? Yes, Your Honors. Okay, sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in some derogatory list. So, mabigat yung sinabi nyo sa institusyon. PNP,
is the biggest crime group in this country. Paano niyo yung mapapatunayan? Mapatunayan ko, Your Honors, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, pulis lang. Samantala, Your Honors, kilala ko ang mga pulis. Ang daming pulis din na faction na magsasabi sa akin na, Job, mag-resign ka. Huwag kang magsyado magkumpiyansa kasi kalaban mo pulis lang. Kitang-kita, Your Honors, na si Kerwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kerwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nuba Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa Usamis, hindi ibinigay sa akin. Sana, masulbad na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga, tinignan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talagang. Kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga. And it can make as a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months, ako, Your Honor, Sotilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, Leyte, ako, Your Honor, nag-chief of police ako for 6 months. For 3 months to 4 months, nag-declare ang San Miguel, Leyte ng illegal free. Kung saan ako, Your Honor, illegal free. Bakit hindi magawa ng police hanggang ngayon mayroon ang drugs? So, ang ibig sabihin, to cut you short kasi maiksi na yung panahon, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi nyo na kayo yung nag-aaway doon sa drug trade, ang mga PNP. Tama ba? It may be, Your Honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay protector nyo or ibig sabihin kasama dito sa mga syndicate ng mga PNP officials na kasama po dito sa drug war. It may be, Your Honors. Okay. So siguro, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The next to interpolate is Congressman Richard Gomez. You're recognized. Our Vice Chair for of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovis Penido. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Expedido. Good afternoon, sir.